Numero 4, ang ikaapat na haligi ng Islam ay pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang banal na buwan ng Ramadan ay ang ikasiyam na buwan sa Islamikong kalendaryong lunar at darating ito sa ibang panahon ng taon dahil ang kalendaryong lunar ay hindi eksaktong tugma sa kalendaryong solar. May mga 11 araw na pagkakaiba bawat taon. Sa buwang ito, naniniwala kami na ito ang buwan kung kailan inihayag ang banal na Quran. Kaya't ito ay isang napaka-espiritual na panahon at isang espesyal na buwan para sa amin kung saan kami ay nakikipag-ugnayan sa aklat ni Allah at sa aming pagsamba kay Allah. Ito ay isang buwang espiritual na pagsasanay kung saan ang Muslim ay magsusumikap sa kanilang pagsamba sa Diyos at itataas ang kanilang karakter sa bagong antas. Kaya't sa buwang ito, pinipigilan namin ang aming sarili sa pagkain, pag-inom at pakikipagtalik mula madaling araw hanggang paglubog ng araw bawat araw. At ito ay nagdudulot sa tao ng antas ng pagpipigil sa sarili, disiplina, pasensya, lakas ng loob, tibay at katatagan. Lahat ng ito ay mga benepisyo na nakukuha mula sa pag-aayuno. Ngunit si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagsalita rin tungkol sa ibang benepisyo. Sinabi niya, hindi kailangan ni Allah ang taong nag-aayuno pero hindi niya iniiwasan ang masamang pananalita at paggawa ayon sa mga masamang salitang yon. Kaya't ang mga hindi binabago ang kanilang ugali at kilos, halos walang saysay ang kanilang pag-aayuno. Ang layunin ng pag-aayuno ay hindi upang magutom ka. Ang layunin ng pag-aayuno ay hindi upang magbawas ng timbang. Ang layunin ng pag-aayuno ay upang mapabuti ang iyong sarili bilang isang tao at baguhin ang iyong karakter. At natuklasan nila sa pamamagitan ng mga makabagong pag-aaral na isa sa mga nangungunang salik na magdadala sa isang tao ng matatag na buhay at mas matagumpay na buhay ay ang pagkakaroon ng taong iyon ng mas malaking determinasyon at pagpipigil sa sarili. Kaya't ang sistemang Islamiko ay nag-uukit sa atin sa pamamagitan ng ating pangako sa mga panalangin araw-araw sa tamang oras, sa pamamagitan ng ating pangako sa pagbibigay ng kawanggawa sa mga hindi pinalad kahit na pakiramdam natin na wala tayong utang sa kanila at hindi sila makikinabang, sa atin, sa anumang paraan kapag binigyan natin sila ng kawanggawa dahil wala sila sa posisyon ng kapangyarihan at autoridad. At sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pinapaunlad natin ang ating lakas ng loob, disiplina sa sarili, pasensya at determinasyon. Ang buwan ng Ramadan ay isang buwan kung saan ang mga tao ay magdadaan sa pagtaas ng kanilang pagdarasal, pagdaragdag ng kanilang kawanggawa, pag-angat ng kanilang mga gawa ng pagsamba dahil ito ay isang espiritual na panahon kung saan pinadali ng Allah ang pagsamba sa Kanya at ang pagiging malapit. Ito ay isang panahon na pinakahihintay at kinasasabikan ng mga tunay na mananampalataya. At hindi ito isang bagay na kanilang ikinadidismaya. Marami ang nagsasabi sa akin, paano ako makakapag-ayuno? Hindi ko nga kayang magtagal ng ilang oras nang walang merienda. Sinasabi mo sa akin na hindi ako kakain mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw? Mahirap talaga. Pero sa totoo lang, kung ang isang tao ay handang-handa sa pag-iisip at espiritual para sa pag-aayuno, nagiging madali ito para sa kanila. At marami ring tao na nag-i-enjoy at nagmamahal sa pag-aayuno at ginagawa nila ito ng regular sa buong taon ng kusang loob at hindi lamang sa buwan ng Ramadan.